Halikan na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isang Love. Hello Team Liusat! Hello mga bro! So today po is Wednesday. Ang oras po ngayon, mag-alas 12 po ng tanghali dito sa Japan. Kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-vlog. And mag-update lang ako sa inyo sa vlog natin today. Wala tayong full day vlog. Ano kasi? Ay, sandali. Gumagawa po kasi ako nung parang sinugbang saging or inihaw na saging. Wait lang, muntik nang masunog. Muntik nang masunog yung inihaw na saging ko. Wala po tayong vlog for the past 1 week ata or more than 1 week tayo hindi nakapag-vlog. Hindi naman po busy. Sumobra ngayong walang ginagawa tayo at nandito lang tayo sa bahay. Ano pala ngayon? Ubon-Yasumi na po dito sa Japan. Pero hindi kami sumabay sa Ubon-Yasumi kasi wala rin naman pong Ubon-Yasumi si Papang or yung mahabang rest day. Lalagyan ko to ng butter at saka ng sugar. Meron po bang ganito sa lugar ninyo? Anong tawag sa lugar ninyo nito? Sa Davao kasi ginanggang yung tawag. Ibig sabihin po nun is parang inihaw na saging ata. Hindi naman po kasi ako Bisaya. Nag-aral lang po ako ng salitang Bisaya din. Pero hindi rin po ako ganun kagaling mag-Bisaya. Yung parang kaya ko lang din pong makipag-communicate sa salitang Bisaya. Kasi kahit papaano nagkaroon po ako ng knowledge kasi tumira din po ako sa Davao. Pero hindi po kasi ako lumaki sa Davao. Lumaki po kasi ako sa Maynila. Hindi po talaga ako Bisaya. Well, Bisaya po ako kasi doon ako pinanganak sa Davao. Pero hindi po kasi ako doon lumaki. Mga 1 year old ata ako. Lumipat po kasi kami lumipat kami ng Maynila. Sa po kami tumira? Sa dagat-dagatan na Navotas. Yes, doon po kami tumira. So, ma-experience na ako sa mga baha-baha ganyan. Pag merong bagyo, talagang binabaha po yung lugar namin. But anyways, ayun nga, hindi ako nakapag-vlog for the past few days or more than 1 week. Hindi naman po tayo busy. Sadyang nagpahinga lang. And hindi rin kami sumabay sa pasyal ng mga tao Ubon-Yasumi. Kasi Ubon-Yasumi po this week dito sa Japan. So yung ibang mga workers ito sa Japan, 1 week rest day. Pero sa kumpanya po kasi ni Papang, wala po silang mahabang rest day. Before pa po yan, alam na yan ng mga dating viewers ko na walang mahabang rest day talaga sila Papang sa nila. Sa kaisya nila or sa kumpanya nila. Kain po tayo. Anong tawag po sa inyo sa ganitong pagkain sa lugar ninyo? Sa Davao po ginanggang. Opo, matamis to. Yun nga po sinasabi ko sa inyo minsan, may mga pagkain talaga na hindi ko maiwasang hindi makain. So ayun nga, hindi kami sumabay sa mga pasyal ng mga taong may rest day this week. Yung pasyal kasi namin, sa katapusan pa this month. And para mas mura na din yung hotel kung saan magsistay kami. Kasi pag this week kami nagpasyal-pasyal, bukod sa maraming tao, medyo mahal pa po yung mga hotel. Papalipasin lang namin tong busy week sa Ubon-Yasumi dito sa Japan ngayong August bago kami pumasyal. Nagkaroon din po ng minor injury kasi si Papang last week. Minor injury lang naman po. Nahulog siya doon sa factory nga, nahulog siya tapos yung tiyan niya yung tumama sa isang bakal. Pero okay lang naman si Papang, minor injury lang naman. Kapag pa-check up naman na siya, na-hospital na siya ng kumpanya niya, wala naman kahit anong damage, wala naman kahit anong nabali. Hindi naman din nag-rest day si Papang kasi nga, kaya niya naman daw magtrabaho. Yun lang, medyo masakit yung area kung saan tumama yung parang bakal sa tiyan niya. Pakita ko siguro dito yung picture. Yan, yung ng tiyan ni Papang kung saan tumama yung, yung bakal sa tiyan niya. So, thankfully, walang kahit anong organ na damage. And yung ribs niya, kasi hanggang sa ribs niya tumama yung bakal. Wala namang buto na nabali sa ribs niya or na-fractured. As in, clear naman yung kanyang check-up. Meron din po palang dumating na letter from City Hall. Parang tax reduction ata ito, tax reduction grant po ito. So, maibabalik pong pera sa amin galing sa mga naibayad po naming taxes sa City Hall. Parang ganitong paper siya. Yan, ganyan po. So, nag-apply ako online, ginamit ko itong code na to. And yung perang ibabalik po sa amin, ayan po yung perang ibabalik sa amin, 150,000 yen.
And hindi po yan ayuda. Kasi baka maisip na naman ng mga basher na ayuda po yan. Hindi po yan ayuda. Yan po yung mga ibang taxes na baka sobra-sobra siguro or ibabalik po talaga siya ng City Hall sa amin. So, ayan. Yan. So, ganitong letter yung dumating. And ito po yung parang pa-explanation. Sa mga nakakaintindi po ng kanji, ayan, basahin nyo na lang po. Baka meron din po niyan sa city ninyo. Itanong nyo na lang po sa City Hall. Tapos, bukod doon, alam ko yung mga taga dito sa Japan na nanonood ng vlog namin. Yung alert about sa Nankai Trough, yung isang malaking lindol na mangyayari daw na prediction dito sa Japan. Naglabas din ng parang babala about doon sa lindol na yun. Kasi baka this week daw, mangyari siya. Wala naman po kasi nakakaalam kung kailan talaga mangyayari yung mga bagay-bagay. Pero, kaya naglalabas ng alert yung government ng Japan is para makapaghanda po yung mga citizens nila. Para kahit pa paano mabawasan yung mga expected nila na mamamatay, magkaka-injuries. Kaya naglalabas sila ng alert. Ako naghanda na rin ako. Nandiyan na yung parang isang backpack namin at saka isang parang hand carry na bag. Nandiyan sa Genka, naka-ready na, naka-prepare na. Ito po pala yung nasa website, hazard map po ito dito sa Gamagori City. And ito po yung mga checklist nila na dapat daw namin i-prepare. Itong nasa pulang checklist po is mga pangunahing bagay na kailangang dalhin tuwing lilikas. So meron tayong drinking water, yung mga dry bread, meron ding canned goods, and kung merong bata, yung powdered milk nila, tsaka yung mga baby bottles, and yung ibang mga baby supplies like diaper, mga gamot, bandage, thermometer, or plaster kung sakaling masusugatan. Tapos syempre kailangan yung mga damit natin, mga konting towel, and yung kapote po, yung rain gear. Syempre, yung mga cash natin, bank books, yung mga IDs and health card, pati rin po yung hangko. For the daily necessities naman, sabi dito sa checklist, kailangan po ng flashlight, mobile radio, or portable radio po para makasaga po tayo ng balita. Kasi po, baka mawalan tayo ng internet at saka po ng kuryente. And mga extra batteries na rin po. Yung mga mobile phone charger din, kung meron kayong power bank, kailangan po lagi naka-fully charge. Posporo po at saka mga lighter at saka kandila na rin. Tissue, wet tissue at saka yung sanitary pad. Nagsingit na rin po pala ako ng mga toothpaste at toothbrush. Cooking pot po at saka yung portable na lutuan. Meron din po kami noon. Emergency toilet, knife, can opener at bottle opener, pati po mga plato at saka mga kutsara. Naglagay na rin po ako ng gunting sa plato at saka sa mga kutsara. Yung disposable lang po na nabibili sa mga 100 yen shops. Para naman po sa mga secondary items, ito po yung mga bagay na kinakailangan sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo. Unang-una sa listahan yung drinking water. Pangalawa yung mga instant foods, and yung pangatlo yung mga cup noodles po. Ganito po pala yung mga instant food. Kung wala po kayong idea kung saan makakabili sa lugar ninyo, pwede po kayong bumili sa Amazon. Bukod sa damit, kailangan din namin ng sleeping bag tsaka blanket. For daily necessities naman, nagdagdag po sila ng mga panulat, nagdagdag na rin po ako ng papel. Meron din tayong mask at saka yung disposable heating pad kung sakasakaling malamig na yung panahon. Tali din daw po at saka malaking plastic bag. And again, yung portable gas burner tsaka yung gas bombay at saka mga kitchen wraps. Tapos pinakita na rin po nila kung ano yung damit na kailangan kapag lilikas na. Kailangan daw po may helmet. Tapos yung backpack natin kung saan nakalagay yung mga emergency goods. Kailangan naka-cotton long sleeve shirt. Tapos nakasuot po tayo ng gloves. Tapos kailangan nakamahabang pantalon tayo at saka nakasuot po tayo ng sapatos. Lahat po ng mga naipakita ko sa inyo is galing po sa website ng city namin. Search nyo rin po doon sa website ng city ninyo kung ano yung mga kailangan yung bitbitin. And pahabol din po pala sa gabi kapag natutulog, meron po akong katabing pito. Ayan, kay Kuya Jake po ito, ginagamit niya sa school. Pero ngayon, dahil kailangan alert tayo sa gabi kapag natutulog tayo, meron din po akong pito na katabi. Dito po yung nakalagay sa uluhan ng kama. And bukod dyan, mag-research na po kayo. Kunyari, malapit kayo sa area kung saan may mga dagat, kung may magka-alert na tsunami, mag-research po kayo sa website ng mga city hall ninyo. Tingnan nyo yung hazard map ninyo kung saan kayong area na pwede tumakbo. Kasi dito din sa lugar namin, seismic ba? Seismic. Hindi ko alam kung paano siyang banggitin. Basta yung may level kasi yan. Yung parang pag-uga ng isang lugar. Bukod dun sa magnitude, yung parang shaking, level ng shaking sa isang lugar. Kasi magkaiba yan eh. Iba yung magnitude. Siyempre, mas mataas yung magnitude, mas malala yung shaking. Pero may ibang lugar na mataas yung magnitude, hindi naman gano'n na shake yung lugar. May ganun kasi. So dito sa lugar namin, hindi namin alam kung anong magnitude yung mararanasan namin. Pero yung prediction nila, yung shaking ng lugar namin, nasa pinaka
high kami. Ayan. So, parang 0 to 7 siya, and nasa 7 kami. Ilalagay ko dito sa screen kung ano yung parang ibig sabihin ng seismic ba yan? Hindi ko alam kung anong, alam niyo naman ako, basta English, hindi ko alam kung paano i-pronounce ng tama. Pero ilalagay ko po dyan sa screen para meron na rin po kayong idea. And nakapag-research na ako kung saang lugar kami pupunta. May 2 schools ako na pupuntahan dito sa lugar namin. Kasi kung mag-tsunami man, nasa mga around 1 oras pa bago kami mat-tsunami dito sa lugar namin. So makakapag-evacuate pa kami kung sakasakali. So yung mga lugar na yon, nasa 40 meters above sea level siya yung pinili ko kasi nasa mga around 30 meters daw yung taas ng tsunami ha. So yung mga lugar na pinili ko nasa mga 40 meters above sea level siya. And yung mga lugar na yun, 2 eskwelahan, mga 30 to 40 minutes walk mula dito sa bahay. So mamimili na lang ako saang eskwelahan kami pupunta. And si Papang, sabi niya, pag nangyari daw yun, kasi yung lugar niya yung pinaka talaga, sila yung harap talaga sa wave ng tsunami. So mga 4 minutes lang, nakarating na sa area ni Papang. Kasi kumbaga, yung area niya, sila talaga yung nakaharap. Nandito kami, yung city namin sa likod. So sila talaga yung impact talaga first bago makarating sa amin. Mga 1 oras bago makarating dito yung tsunami. Sila talaga 4 minutes lang kasi sila yung nakaharap eh. Hindi na sila papauwiin. And kahit ako ayokong pauwiin si Papang, gusto ko na lang pumunta na lang siya sa high ground. Kaysa sa umuwi siya dito sa bahay, maabutan siya ng tsunami sa daan. Kasi alam ko magta-traffic yan. Sabi ko kay Papa, wag ka na umuwi. And yun din yung gusto ng kumpanya na hindi na sila papauwiin. Kasi may isang parang building siguro sila doon kung saan papaakyatin na lang sila doon sa mataas na lugar sa building nila. Yung building na ata na yun is yung parang prepare na din before pa ng kumpanya na pupuntahan nila kung sakaring magkaroon ng mataas na tsunami. Nawala na ako ng gana. Kalahati pala yung nakakain ko sa saging. Yun yung mga kaganapan this past few days. Wala rin akong ganang mag-vlog kasi nga wala naman akong ipapakita sa inyo kasi nandito lang kami everyday sa bahay. Pero bukas, mag-vlog tayo kasi pupunta kami sa ospital. Hindi lang ako at saka si Papang. Isasama na rin namin yung mga bata. Si Kuya Jerome, pinag-resume muna namin tomorrow. Kasi nga nagpa-part-time job na si Kuya Jerome, diba? So, pinag-resume namin siya tomorrow para kasama siya, si Jack at saka si Kuya Jake. Kasama din sila bukas sa ospital. Kahit nga si Ate Jackie ayaw kong iiwan dito eh. Baka tomorrow isama rin namin si Ate Jackie. Tapos meron akong ata bukas, may heart ultrasound na naman ata ako. Parang doon lang ako matatagalan. Pero wala ata akong dentist. So isasama namin sila. Ayaw namin silang iiwan. Pero mag-iintay lang sila sa sasakyan. At least kung sakaling biglang magkaroon ng lindol, nandun kami sa sa ospital. At least sa sasakyan lang sila, diba? Hindi lang yung aircon. Doon lang muna sila mag-antay. And pagkatapos naman nun, uwi naman kagad dito sa bahay. Kayo po ba yung mga kasama ko dito sa Japan na mga nanonood sa amin? Nakapaghanda na rin po ba kayo? Kasi baka may viewer ako na hindi nanonood ng news, sa sobrang busy sa trabaho. Mas pinipiling manood ng vlog namin kaysa sa news. Ayan, at least nakapagbigay po ako ng idea sa inyo kung ano mga nangyayari ngayon sa Japan. Tumaas na nga rin po pala daw yung yen. Pero parang bumababa na naman siya ulit. And okay lang din naman sa amin yun kasi wala naman po kaming yen na ipapadala sa Pilipinas. Yun yung ipinagdarasal ko lang. Hindi ko pinagdarasal na sana wag mangyari yung tsunami. Kasi kung pinipredict naman po talaga, mangyayari at mangyayari po yan kung meron talagang prediction. Ang ipinagdarasal ko lang na sana kapag nangyari yan, magkakasama kami, hindi na sa work si Papang, hindi na sa part-time si Kuya Jerome. Sana ma-timing na rest day, nandito silang dalawa. Shhh! Ano yan? Yun lang yung parang ipinagdarasal ko talaga. And minsan nagdarasal ako habang naliligo ako. Kasi diba, baka biglang dumating yung lindol habang naliligo ka. Hindi ko siguro alam yung gagawin ko. Pag umiebak ako, nagdarasal din ako, please. Baka bigla pag i-ray ko, biglang lumindol. Yun yung mga bagay na ipinagdarasal ko po ngayon. Tawa-tawa pa din tayo kahit na may mga ganyang problema na darating. Hindi nyo naman maaalis sa akin yan na maging ganito, maging kengkoy pa rin.
Kasi dapat ano lang chill lang tayo. Bukod sa chill, nakapag-prepare tayo and alert tayo. Pag natin ano yung takot natin, medyo chill lang tayo, relax lang tayo. Oo, nakakatakot yung mga ganyang pangyayari. Ipagdasal na lang natin na yung mga kakilala natin, yung mga kaibigan natin, yung mismong pamilya natin, yung mga kapamilya natin dito sa Japan, sana maging ligtas sila kapag dumating yung pangyayaring ganyan. Pero kailangan po natin maging alert, kidding aside, kailangan po natin maging alert yung mga nandito sa Japan. Kasi anytime, pwede yan mangyari. So, yun lang po yung ating vlog for today. Pasensya na kung wala ka po kaming mga vlogs this past few days. And hindi ko rin alam kung sa mga susunod na araw makakapag-vlog ako. Kasi ang gusto ko lang po kasi talaga ngayon is magpahinga. Kasi nga, yung pamamaga ng right arm ko, hindi na po talaga siya gumagaling. Siguro po, hindi na talaga ito siya gagaling hanggang sa hanggang na ito na namamaga yung laging right arm ko. Yun lang yung parang problema ko sa ngayon, yung pamamaga ng right arm. Yan. Kasi tinan nyo ha, ipipinch ko to, tapos parang babaon kasi siya eh. Ayan o, tinan nyo, parang bumaon, ba diba? So, swelling po yan. Yun lang yung tanging problem ko ngayon. And, syempre, hindi na same yung energy natin before. Nasabi ko naman sa previous vlog, madali pa rin po ako mapagod, pero nababawi ko naman yung lakas ko kapag nagpapahinga ako. And nakapag-TikTok na nga ako. So yung sayaw-sayaw sa TikTok, parang yun na yung exercise ko. Tapos sa umaga, kapag may araw, syempre nakakapagpa-araw tayo for natural radiation nga. Nasabi sa akin kasi yun ng isang subscriber. And yung pinaka-struggle natin ngayon is yung pagkain. Kasi katulad nito, may matamis. And meron nga pong viewer before na parang nag-comment siya na umiiwas daw ako sa pagkain ng rice pero ang lakas kong kumain ng ramen. Yun yung parang problema ko din talaga ngayon. Ngayon, wala po muna kaming ramen kasi nga umiiwas ako. Kasi nag-back to no rice na naman ako. Before kasi, 3, 4, 5th cycle, diba nag-back to rice ako. Kaya, ang lakas ko rin talaga kumain ng ramen. Kasi nga nag-back to rice nga ako. And para hindi naman sobrang bumaba yung timbang ko. Kasi ngayon yung timbang ko, 80, 81, 82, 83. Yan yung timbang na mini-maintain ko ngayon. Ayoko naman kasi po ng sumobrang pumayat ako. Maintain lang yung level ng timbang ko. Ayoko yung parang sumobrang pumayat ako at magmukhang may sakit. Kaya nga rin sinasabi ng iba sa akin na parang wala daw akong sakit kasi nga ang sabi ko pa din. So yun lang, ang dami ko na namang daldal. Again, pasensya na po kung wala kaming mga vlogs these past days. And yung vlog natin today is for catching up lang and update lang po sa mga pangyayari sa palipaligid, tsaka sa pamilya namin. Pero yun lang, maraming salamat pa rin po sa mga nanonood, sa mga palaging nagko-comment, and sa mga nagme-message po. Kung gusto niyo po akong ma-message personally, i-add niyo po ako sa Facebook ko, sa yung parang account ko po talaga sa Facebook, hindi page. Mas updated po ako doon sa profile ko na personal profile ko po sa Facebook. So, kung may message po kayo, doon na lang po kayo mag-message sa aking personal Facebook account. Yan. So, yun lang po for today's vlog. Maraming salamat po ulit sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.